Welcome sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po sa ating reaction video, aabot sa halos 5,000 sundalong Pilipino at mga kaalyado ang lalahok sa unang yugto ng taunang Salaknib military exercise ngayong Abril. Kabilang sa mga kalahok ng Army units mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Para po sa konteksto nating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Pero bago po lahat, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa unang pagkakataon, lalahok ang mga sundalo mula sa Japan Ground Self-Defense Force o JGSDF sa taunang military exercise na Salaknib. Ito ay matapos magkabisa ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan noong nakaraang Setyembre. Naku po, manggagalaiti lalo itong itong China dito po sa Japan at syempre po sa Pilipinas. Dahil po alam niyo naman po na talagang matindi po ang hidwaan ngayon ng Japan at ng China at syempre po natin. Pero nakikita po natin dito, no, maganda po ang tinatakbo ng ating bansa diyan po sa nangyayari po sa hidwaan natin diyan sa China, dahil po talaga itong malalakas na bansang kaalyado natin ay todo po ang suporta sa atin. Tayo po ang tunay na makikinabang dito sa Salaknib dahil po talagang ma-enhance, no, ang mga ating sandatahang lakas dito po sa mga gantong mga military exercise. Tinatayang nasa 300 sundalong Hapon ang makikiisa sa unang bahagi ng pagsasanay na gaganapin ngayong Abril. Parang ano, no, parang kung tutuusin mo, parang ironic, no, na dati, di ba, talagang pinahirapan din talaga tayo ng Japan dahil po sa yung World War II. Pero ngayon po talaga, grabe na po yung friendship ng Pilipinas at ng Japan. Kasi nga po itong Japan ay bumabawi talaga sila sa lahat po ng naperwisyo po nila ng World War II. Kaya, kumbaga, good guy na po o talaga pong nasa good side na po itong Japan. Ang makikiisa sa unang bahagi ng pagsasanay na gaganapin ngayong Abril. For the coming Salaknib, tama, 300 troops from the Japan Wow. ground self-defense forces will take part in this various training. They will join us. Well, kailangan na rin talaga rin ng Japan din kasi na mag-training dahil alam niya na medyo matagal-tagal din talaga silang hindi dumidigma, 'di ba? Dahil nga sa pinangako nila talagang hindi po sila magsisimula ng kahit anumang digmaan. Pero dahil nga po dito po sa China ay talagang nagising po, no, ang natutulog na higanteng Japan. No, alam niyo naman po ang kapasidad ng Japan pagdating sa digmaan. Pero ito po ngayon, talagang gising na sila. Dahil po dito sa China. Alam niyo naman China kasi talagang gusto ng gulo ng China eh. Pero kung history na po ang ating pag-uusapan, wag po niyang kakantiin ang Japan dahil grabe po itong Japan. It is more on infantry combined arms operations, combined arms, and more of meron ng HADR operations. Bukod sa Japan, kasama rin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Estados Unidos at Australia. Yun. Katuwang ang Philippine Army. Wala na. Nako, lalong manggagalaiti talaga ang China dito. Nako. Kasama pa pala ang Amerika at ang Australia. Diba itong nakarang reaction video natin, kamakailan lang, ay natapos po yung military drill naman ng Australia, Amerika at ng Pilipinas. No? Nakatanaw lang po sa malayo ang dalawang warship ng China. Kung hindi po sila makalapit. Alam niyo naman po, di ba, sinasabi ko sa inyo, kapag may kasama po tayong malalakas na kaalyado natin dyan sa West Philippine Sea, ay hindi po sila makalapit. Kapag tayo lang, talagang dun lang po sila nang gugulo o talagang nangaharas dyan sa West Philippine Sea. Ang Salaknib ay taunang pagsasanay ng Philippine Army at United States Army Pacific upang palakasin ang koordinasyon, kakayahan at pakikipagtulungan ng mga sundalo. Kabilang sa mga pagsasanay sa taong ito ang infantry drills, joint combined arms operations, at humanitarian assistance and disaster response o HADR. Talagang hagip lahat, no? Talagang military drill tapos dun pa sa mga response, no? Kumbaga pag rescue, ganun. Dapat talaga lahat yan ay mahagip ng mga military drill natin dahil mismong tayo din, no? Actually kinakalawang na rin po ang ating mga sandatahang lakas. Kailangan po talagang matraining dahil hindi naman po talaga biro ang ginagawa sa atin ng China. Kailangan po handa po ang ating sandatahang lakas dahil po talaga meron po tayong banta dyan sa China.
Layunin ng mga aktibidad na mapalakas ang interoperability o mas maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng mga sundalo sa aktwal na operasyon, Yes. lalo na sa panahon ng sakuna. Actually, it's more on conducting a joint combined training exercises. It is to become interoperable with them. Tingnan natin no, kung anong gagawin dito ng China. Kasi isipin nyo, Pilipinas, Japan, Australia, Amerika. 4 na bansa po yan. No, na magsasanib puwersa dito po sa Salaknib. No? Tingnan natin kung talagang magpoprotesta na naman sila dyan o kung ano sasabihin nila o kung magpaparamdam ba sila na naman dyan sa ating EEC no, dyan sa West Philippine Sea o kung saan man gaganapin po to. Kasi po ito po ay talagang nagpapakita lang na ang Pilipinas ang tama at tayo po ang sumusunod sa international law lalo na po sa UNCLOS. Di ba po? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung hindi po tayo sumusunod sa international law, hindi po tayo susuportahan ng mga malalakas na bansang yan na ating kaalyado. Tandaan nyo yan. Training exercises. It is to become interoperable with them. No? And then expert exchange. Yun. Yung kanilang expertise on kung ano yung capacities they have and our expertise also. Yes. And Kumbaga ano yan both side makikinabang pero actually ang talagang mas makikinabang talaga sa salaknib na yan ay ang Pilipinas. Lalo po sa technology, lalo po sa grabe na po yung technology ngayon and sobrang digital na. Kailangan po talaga natin maghabol ang Pilipinas, no? Tayo po talaga yung tunay na mas makikinabang talaga diyan. No, sa malaking tulong po na yan ng Japan, Australia at ng Amerika. Real talk yan. capacity building programs, including HADR operations, Mhm. because they know that we are always being visited by typhoons, Yes. and they are very willing to provide their capabilities on Yes. HADR. So we need training exercises on Mhm. HADR, no? Posibleng gawin ng pagsasanay sa Northern Luzon, partikular sa Port Magsaysay. Nakatakda naman ang ikalawang bahagi ng Salaknib sa Hunyo matapos ang taunang balikatan. Nako talagang ang poprotesta sa gagawin na yan malamang yung China, 'di ba? Kasi iba gaano katindi to, 'di ba? 4 na bansa. At talagang makikita po talaga natin dito na gumagawa na po talaga ng matinding hakbang ang China. Kasi yung nakarang reaction video po natin, 'di ba? Na po sila ng espiya, 'di ba? Yun po yung Mongolian spy nila na nagpanggap po na gustong maging estudyanteng piloto, no, sa Zambales na nahuli po 'yun, no. Yung pala fighter jet pilot pala siya ng China. Ibig sabihin po nag-i-espiya talaga dahil pinipicture-picturean nga po yung Iba Airport doon sa Zambales, no? Pati po yung Palawig pinipicturean niya, 'di ba? Hindi po usual sa isang estudyante o gusto lang matuto na magpalipad ng eroplano yung mga ganong ginagawa. Kaya po, buti na lang nahuli po agad yun. Yung Mongolian spy na yun napakawala ng China. Ryan Lacanlale, UNT. Ayun lang po, sana nagustuhan natin yung reaction video. Magkomento ka dito po sa ating panood na video na to. Para sa akin po, tunay pong makikinabang ang Pilipinas po dito sa Salaknib na magiging military exercise na to sa April. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated ka kapag naglalabas tayo ng reaction video. Ingat ka. Till next time, God bless and peace out. Bye.